Nagbabalik ang MPL Philippines Season 18 para sa ating second match matapos ang ating international rivalry. Uwi pa rin kasama dito si Burrito at si Wo para din sa inyo ang shots sa Filipino broadcast. Ito na naman, nababa na naman ng mga Tarzan. Just like the old times, pare. Ilang beses pa nalaglag. Feeling ko dapat may nagbibilang na ako at this point. Kailangan masettle ulit ang score. Bilisan ngayon, i-welcome na natin ang ating Clash of the Titans. Let's welcome Team Falcons and Team Liquid. Two fallen Titans, one path back to the top. Who will rise? This is Star Matches Day brought to you by Smart. Starting with Team Liquid Philippines in the EXP lane. Clear legend, Sanford. He doesn't want to talk, so make some noise for Carl Gizer! Can you smell what the chef is cooking? Saki! In the Rome, El Daddy JP! No time for steady, time to be deadly, Teddy! Lelang gudang Lamborghini terbengkalai karena terlalu mahal. In front of them is a squad with just as much to prove. Put your wings together for Team Falcons! The CEO of Flex, the Filipino Kevin Slap! The jungle is his, a hunter with style. Make some noise for Kyle! The lean, mean, gaming machine, Haji! Yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is the gift brought to you by Master Ogwen! Blowing off the roof, bulletproof, Super Marco! Ensuring the integrity of the game, please welcome our head referee, the Chop Master, Shen. And the head coaches, Coach Snap and Coach Moody. It's the Clash of Titans, Team Liquid and Falcons, marking eye! At para isara ang napakagandang laro ng araw na ito. Magsisimula na ang ating second series. I-welcome na natin ang Team Liquid Philippines, the defending champions. Dumating ang punto na wala na silang dapat patunayan pa at lumampas ang MSC at hindi naging maganda yun para sa kanila ngayon. May bago silang patutunayan at pangunahan na record. And up against them, a familiar foe, kapwa nilang Titan. Let's welcome Team Falcons PH. Haji is now taking the front line for the team. Slowly na-integrate na talaga sa sistema. This is the season number 2 nitong lineup na to. Kung yung last season maganda agad ang inabot nila, but this time now na mas matindi na yung chemistry nila, how do they go up against Team Liquid once again? And come to think of it, ito rin yung dalawang teams na masasabi natin nakapag-world tour na talaga. Pero bago tayo mag-world tour patungo sa serie na ito, ay mag-world tour muna tayo pabalik sa ating Smart by J-Pink Test. I think for this one, naging
smooth naman yung preparation namin since marami kaming dinala galing EWC. And marami kami realization. So, ayun. I can say na sobrang ready kami ngayon. Message sa kalaban. Sawa na ako sa inyo, tol. Kaya na naman. So ayun guys, ang preparation namin for today is yung ginawa namin ng nasa Paris kami sa Kazakhstan. Nakakatamad na rin kasi kalaban yung Liquid guys eh. Paulit-ulit na lang sila eh. Wala bang iba dyan? Kakampi na namin sa EMC. Mga kalaban, lagi namin kalaban. Puro rivalry pre. Kaya kapag nag-prepare kami against sa kanila, parang medyo same na lang, no? Masasabi ko sa kalaban namin sa Team Liquid, galingan natin, palagi naman natin ginagalingan. Kumbaga pagka tayo yung magkaharap, lagi tayong nanggigigil sa isa't isa. Kaya yun, bigyan natin ng magandang laban yung fan. Wow. Very surprised na napakabait na parehas sa kubunan at napaka-professional. Wala masyadong kakulitan na ganap. Yung po ang ating Smart 5G ping test ensuring determined integrity. Kapawad match number 2 sa ating pinakaunang araw ng Season 18. Once again, Clash of Titans ang inyong pinapanood. Team Liquid Philippines being the home team. Sila ang pipili ng mapa at pati na rin ang side. Blue side, Broken Walls. Ang ganda nito, no? And nakakatawa lang isipin na itong dalawang kupunan na ito, no? Parang tuwing naglalaban sila, na ilalabas nila yung potensyal ng bawat isa. Yun yung maganda, no? Meron kang nakakatapat, may rival ka na kumbaga inilalampas ka sa 100% mo. Kumbaga para kung si Naruto may Sasuke, si Goku may Vegeta, si Wolf may... Sino ba? Sino ba meron ka? Wolf Midnight, gano'n? Hindi, kampi natin yun. Kampi. Ang hirap naman maganap na kalaban, Wolf. Tiger. Wolf versus Tiger. Sige na. Pwede na, sige, pwede na yan. Sorry, medyo mahirap yung tanong. Pero eto, mas madali pang tanong para kay Wolf. Looking at both of these teams right now, no roster changes, both coming in from a top MSC campaign. Meron ba tayong inaabangan na surprise pick dito sa tingin mo? Marami akong gustong makita mga surprise picks for sure. Pero marami rin akong hindi gustong makita. Kagaya na lang ng mga Fredrin, mga Baksha. Hopefully ay hindi natin ito makita sa laban na to. But also for Team Liquid, nabitin tayo sa kanilang performance internationally. Not only because dahil sa nangyaring resulta, but also dahil konting game sila pala natin mula sa kanila. So we have not seen a true assassin mula dito kay Carlen. Nakakita tayo ng mga streams dito kasi sobrang active na streams na so meron tayong mga abangan at ito na yata yung game na makakita tayo ng Hanzo. Please lang, sana makita natin yung Thunderbird Hanzo na yun. Oo, that's true. At nakikita ko nga minsan kahit sobrang gabi na talaga ay nagla-live pa rin si Carl Tizzy. A few days ago may late night live pa. Kasi matutulog na lang ako, nanood pa ako ng Carl Tizzy stream for around 30 minutes. Pero ito na nga magkikita muli ang ating former Tizzy brothers. And looking at our scores, ay kung di ako nagkakamali, ito yung naging hindi katamis-tamis na kwento sa Paris. Yeah, ito yung resulta, no, doon sa Paris. Again, kapag inisip mo kasi Team Liquid, parang hindi ka makakapaniwala eh. Hindi ka maniniwala na 0-4 ang kupunan na ito doon. At ang Falcons sa may kahit paano kumabati naman sila. Umabot sila ng knockouts. Pero tama nga yung sinabi ni Wolf, tama yung sinabi mo, Umi. Hindi pa rin siya katanggap-tanggap eh. Pagka nakalinya yung Pilipinas o yung bandila ng Pilipinas dun eh, no? Hindi na at this point, no, katulad nga nung mga nababasa natin sa internet, kahit tanggalin mo lahat ng mga titulo sa Pilipinas, wala pa rin namang bumabago, sila pa rin pinakamalakas. As of now, ang ating tanong ay kung may galit na Liquid, may galit na Falcon din. Baka hindi ko ma-imagine ang galit si Flap, pero ano ba sitwasyon nyo dito? So, meron akong konting mga insights dito. Siguro merong gigil na Falcons perhaps. But when you look back dun sa mga games na kinalaro ng Falcons, lalo na when they're coming off of a loss, ang mas nagiging trend sa kanila is maging careful. Instead na, they're looking at Team Liquid, if they come off a loss, mas aggressive kasi sila. But when you look at Team Falcons, yung drafting pattern nila hindi rin nagiging matapang na. Alam mo, mas kumukuha sila ng safer picks. And when they play, yung laro nila mas malinis na part. So tingin ko, yung galit na Liquid, nag-exist siya, pero yung Falcons, kalmadong Falcons. Ito yung parang galit na kalmado.
Kumbaga kalmado, kalkulado. Maybe these are just assumptions. Baka nagbago ulit ng munting lang dalawang teams na to. Because I'd like to believe that after losing in an international tournament like that, ang dami mo talaga magiging baon na bagong kaalaman sa season na ito. At yun din ang sinabi ng ating mga manlalaro sa mga interviews na nakikita natin, both online at pati na rin sa mga article. May nagbabasa pa rin ng mga article na ang dami nga daw talaga nilang natutunan mula sa MSC. Sobrang dami rin kasing pagbabago talaga nun. Nagulo. Kumbaga, walang ibang term, baliwan meta. Nangyari ng MSC at saka nung inisang international tournament. And for sure naman, mahaba-haba yun eh. Ilang linggo ang dumaan at sigurado ako na napaghandaan nila to. Balikan ko lang yung kay Carl pare. Naalala ko, nanood ako sa stream niya. May Nubara! Nubara jungle pre. May mga ganun siya nilalabas. Siguro bored lang siya nun. Pero ibig sabihin nito, ready si Carl mag-explore at lumabas dun sa comfort zone niya. Alam mo, minsan na nakakita ako ng mga live ng ating mga pro players na kapag may malaking regalo, pwede mong piliin. Yung gusto. Hero na gagamitin nila. At siguro na biktima si Idol, ang ating GOAT na napilitang pera. Malay mo, di ba, kung lumabas. Gusto ko yung nabanggit kayo ni Wolf, yung Hanzo na naka-Thunderbelt. Tanamak na tanamak din kayo sa loob ng ating mga RG. Napakahirap labanan at sa totoo lang, kung hindi mo maban, sakit talaga sa ulo. There's no direct answer. Siguro sa mga RG. But when it comes to pro play, dyan nalalabas yung mga nanggugulo na mga roamers na Hilda, eventually will be a problem. And actually, yung mga Rafaela Matilda, magandang sagot yun sa mga ganong klaseng mga heroes. Up until the point na nilabas yung Thunderbelt. Kasi yung mga unang versions ng Hanzo, pang one-shot siya eh. Pero ito, yung pas tumatagal yung laban, tapos may iframes ka, nakapag-regen ka, kumukulot ka eventually. Kahit nga gamitin mo sa mismong Hanzo, hindi mo yung multo, nagagawan pa rin ng paraan eh. So, ito yung mga tricky na situations. But of course, iba pa rin naman talaga pag mismong laro na. And it all falls down to execution. Pero bago ang execution na yan, makikita muna natin ang drafting kung saan magtatapatan ang dalawang high-level coaches natin. In fact, parang understatement pa nga pag sinalo mo high-level dahil marami na rin napatunayan na parehas na ito. Coach Snap taking away the Fanny and the Selena para naman kay Coach Moody. Tatanggalin na rin ang Freya ni Sanford. And interesting no, now that I think of it, si Sanford ngayon ang captain para sa season na ito. Grabe, no? Siguro, ano ba? Siya ba ang pinakabatang captain? Hindi, si Pio kasi naging kapitan din, na medyo bagats-bagats pa siya. Hindi natin sigurado, confirm natin yan. Pero, ang ganda nito, no, kasi kakaibang, ibang flavor ng Sanford ang ating makikita. Maganda, may nag-flashback na memory sa akin mga kaibigan. There was a time that I actually worked with Signal Ultra. At kasama ko din doon si Blapsy and then si Q. Ang kanyang nickname nun ay Angelo pa itawag sa atin. Siyempre parang weird na tawagin yung kakampi mo na Q noon mga time na yun. Angelo yung tawag niya. At siya yung pinakabata actually. Pero, pag nagsalita siya, makikita mo yung kanyang command as a leader. Hindi talaga siya mukhang bata pakinggan. Talagang makikita mo yung kanyang leadership. Kahit pa 17 years old lang siya nun amongst 20-year-olds. Wow. And now, Coach View leading on in Philippines as well to a 2-0 victory early on sa ating international rivalry. Now, in the Clash of the Titans, Team Liquid Philippines blue side. The Barracks taken away by Team Falcons. Ano bang pwede nilang kunin dito? So, with that, Kirara, I guess, or Pakito, I mean, ayan, Pakito. Ngayon yung Falcons, they have to pick up the Kirara this time. I wonder kung ano yung sasagot nila sa Pakito. Beleric, obviously, isa sa mga natural pick-up sa mga ganito scenario, but also Uranus. Tingin ko ang best option dito para sa Falcons is Uranus plus the Kirara. And sa totoo lang, flex pick pa rin itong Pakito na to. Kung babalikan natin ang MSC journey ng Team Liquid Philippines, bagamat tayo maikli, ay may mga oras na naglaro si Teddy ng Pakito Gold Lane. So wala pa tayong siguradong destinasyon para sa Pakitong ito. And as you said, Hirara is available, the Beleric as well para sa Team Falcons. Wala naman sigurong biglang likong Kaja Aurora first two, no? Uy! Uy, wait lang, napapaisip yun ba? Parang, okay, Kaja Aurora.
nandito na rin. Yung doon ka din. Benedict. So that opens up the Uranus para dito sa TLPH kung sakali, pero yung Pakito kasi flex pick to eh. Mas maganda kumuha ka na lang ng roamer dito as well, sir, or your mid lane sa TLPH. And of course, Kirara, nandyan pa rin. Option yan para dito kay the Goat. Hindi naman kaya pwede na mag-Hanzo. Maaga. Train us with a new hero. O malabo pa ba? Medyo delikado pa ba mag-Hanzo? They already taken away the Fanny. So parang... I think mas maganda yung preserve yung flexibility nitong Pakito. So, ibaba mo na, yung kuha na muna ng mga mid lane mo. And that's gonna be the Rafael. Sila kuha ng Uranus as we did expect. And this time, Falcons. Hindi pa rin sila sure kung saan pupunta na yung Pakito. Pwedeng jungle, pwede pa rin itong gold. Most likely, no, ay pwede pang mag-double fighter ang side ng Team Liquid Philippines with a Rafaela na nakita natin na napagana ng Aurora Gaming Turquía sa MSC na talagang nagpakitang gilas ang team na yun. And now for Team Falcons, they take the Guevara. Kanina pa natin binabanggit ito. At papasok na tayo sa banning phase muli. Dahil triflex itong Pakito, ang hirap ata mag-banning para sa Falcons. Pwede ba nga maging jungle talaga yan, you know? Pili ko pina-save kung gusto mo talaga na diretso. Ano na lang eh, roamer na lang, ano, para pinaka-safe eh. Kasi yung Rafa parang hindi na ata nakukonsider as roam yan. Hindi na. May chance to na mag-Matilda pa rin, so nakakatakot yun. Kasi kung ikaw yung Falcons, you're looking at Kirara as Sidora. Gusto nito mag-burst down agad. Gusto nila makatunaw agad ng mga heroes. So maybe utilities like Minotaur and Matilda, kailangan nilang consider as the band. Blue, of course, napakagandang band din dito mula sa Falcons. Identifying na ang target dito is si JP na. Kailangan lang i-limit yung heroes si Daddy JP. Ayun, inalis na. And as you said, no, yung Matilda ay tatanggalin na rin. And to be fair, no, itong Falcons naman ay hindi naman sila nawala ng flex pick. Itong Beleric ay pinag-uusapan din natin ng first series na potentially ay pwede rin ilagay sa XP lane kung hindi mo ilalagay sa Roma. So kahit pa paano, no, Team Liquid Philippines still has to think about the potential XP lane or the potential roamer coming in from Team Falcons. Yeah, medyo nagkakaipitan na nga dito. And Coach Moody, Romba uli ang kanilang tatanggalin. At parang may pamilya ko dito ha. Sa Super Mars! Si Super Mars! Ay, hello po! Hello po! Na-shotgun natin si Super Mars eh. Hindi yata tayo naririnig yung kuya cameraman. Pero si Coach Bren! May buff! May buff! Si Coach Bren! Aba. Hard lunch! Hard lunch ni Coach. Okay, sige, alam mo. Ano lang to eh, parte lang to ng mga ginagawa ng ating mga cameraman para hindi tayo makapokus. Hello, Coach Bren! Saan si Coach Bren ngayon? In-game. Bonus. Alam naman, kapag in-game tayo, ayaw natin na i-istorbo. Pero hindi naman natin ayaw na may sumusuporta sa likod natin. Yun naman yun. Last ban for Team Liquid Philippines. Ano kaya ang kanilang tatanggalin? For their own roamer na magiging problema sa kanila. I guess Padang could be a ban para sa TLPH. Kung nag-uubusan lang din. Or they can go for an XP ban like Esmeralda. So, Ruby. Medyo malalim, mahuhugot. Falcons now, they can take probably gold lane nila dito para flex pa rin ito si Beleric or get a magawa na ganun. Go for the Brody. The classic lane. Super Marco Brody. Huwag natin kakalimutan. Siya ang may-ari niyan. May skin siya dyan. Bigyan ha. Lancelot! Bawian mo ng skin. But then, for TLPH, they would, okay, so they would go for the Novaria and the Clay. Ganun lang kasi Wow! and laban sa Brody. This confirms na Jungle likely Jungle Pakito, pero itong Rafaela yung mabuto sa sarong. You're right. Oh my JB is back. Oh my days! Your Falcons, you're gonna be looking for an XP na pangtapat sa Uranus. Hilda comes to mind. Esmeralda also comes to mind. Pero paano nila aabutin itong Novara? Neta, ang nagiging sagot dyan, kadalasan. Wonder if they're open to that. Kasi strong lane naman yung gold, so pwede ka maging damage dealer kung ikaw si Flap. There's also the Tyroth
that can also be picked up in this scenario. Maganda sa pakita sa as well si Yunus. Ayan na, pre! Ayan na. Nagkapalita na. Okay. Carl TZ, Dino Barrio Jungle pa rin. Pinadaan lang. So this confirms na Flap will be playing the Beneric sa XP lane. Ang ating makikita ngayon sa matchup ng XP lane would be the Uranus versus the Beneric. At para naman sa ating room, makabagong matchup with Marcel versus Rafaela. Kakaiba ito eh. Ito yung pinag-usapan natin kanina daw na open itong dalawang team sa exploration. At makikita na natin base dito sa kanilang naging lineup. Medyo nakakatakot lang para sa Team Liquid kasi ang dami mong kakaharapin dito, pare. May Marcel ka, may Beneric ka, inyong one-shot combo na threat ng Falcons ay nag-i-exist pa rin eh. Oo, tsaka yung crowd control na meron dito na ang Team Falcons for melee damage dealers ang Carl TZ. Medyo napapaisip ako ngayon kung paano nga ba papasok ang kakito na ito na nasa TL. Pero ito na yun, the first game of our Clash of the Titans for Season 18. Part 1 na lamang ito, magkikita pa muli sa week number 5. Ano bang ina-expect natin sa ating early game? I guess yung expectation din sa TLPH is mas maging aggressive sila. Make sure na bago mag-power spike itong ating Marcel, nakakuha na sila ng konting advantage. However, that will depend kung sino yung mananalo dun sa gold lane matchup natin. Because this is Clint and Brody, mabilis ma-activate ng mga gold laners. Kailangan lang ng 1 or 2 items makakita natin sila sa team fights. It will matter kung sino mananalo sa lane na to. Talagang palaban itong mga gold laner natin. Pero sinusubukan nila si Kyle. Bawas-bawasan ng bahagya. Kakalahatiin lang nila yung HP dito. Para nga naman mapa-atras. Hindi naman nabugaw na nila doon sa attempt na kunin yung green. So, diretso na kagad sila sa orange habang tuloy-tuloy lamang si Carl na nililinis lahat ng farming space niya. At ito naman talaga yung mukhang magiging game plan ng parehas na koponan, no? Medyo dead lane ng XP lane. Bakbakan malala doon sa gold lane. And we could expect a lot of action in the mid lane the moment na magkaroon ng access sa ultimate ang dalawang ito, the Novaria and the Eudora. But so far, parang wala tayong nakikita na nag-overextend ang parehas na koponan. I guess kasi yung TLPH hindi naman sobrang lakas ng kanilang lineup dito sa may gitna. This is Novaria plus na Rafaela. Magaling sila mag-poke, nakakainis kalaban, but when it comes to head-on collision, doon sila mapapatumba dito ng Eudora plus na Marcel. So they have to be careful. And dahil doon, itong TLPH kumakalma lang at talaga puwipitas-pitas lang. Nakuha mo ni Sanji yun? Kuha niya. And that's very important, no? Mukhang mauuna sa level 4 dito si Sanji at sabay lang na mag-level 4 si Flap pati si Sanford. And for Team Falcons, mukhang may balak silang masama dito sa mid lane. Pero ito naman talaga ang kapangyarihan ng Novaria. One combo lang. Mabilis sa kanya na i-clear yun. Ayan na, Evoy na gamit. At dalawa ang kanyang naispatan. Tinamaan si Kyle. Bababa sa 60% na kanyang HP habang si Sanford na talaga para magbigay ng vision sa kanyang kupunan. Nagamit na rin yung concentration. Ngayon yung pagong ay diniretso na kagad ni Kyle. Nagamit yung Rapid Flyad. Habang si Blanc na magiging target nila. Mabiting sa lang si Carl. Ang kanyang nakita pero si JP na Benger! Hinahamil ni JP dito! At sa gilid na bahagi si Blanc naman. Ang pinuntahan ni Sanford. And this time yung combo na kay Haji. Ang tingin nila sa boarding. Pero naman pa rin! Kasi dito tumama yung star shot ni JP with that first blood. Oh, wow! Team Liquid Philippines, hindi pa nila nakuha yung pagong na iyon ay hindi sila pumayag na wala silang makuha muna sa laban. Ang ganda rin yung decision dito mula sa TLPH na after nila matalo dun sa referee battle because takot sila dun sa golden hour. You can see that they're waiting for that golden hour bago sila nag-engage at tinake advantage dun ng Falcons para ma-retry yung turtle. But then, Carl TZ felt, okay, dahil dun sa decision nyo, pwede ako kumuha ng isang trade-off which is the purple buff. And with one kill na nakuha pa nila doon, sila nakakuha ng advantage. Masasabi ko lang daw, ang naging masaya sa lahat ng nangyari na yun is itong si Super Marco. Now at 2,000 gold at lamang din siya sa XP over Teddy. Oo. And alam naman natin na hindi pa sumasama ang ating mga gold laners sa first few fights. And ito yung exciting, no? When you're looking at early game-centric marksman, such as the Clint, such as the Brody, kapag umabot na tayo sa pangalawa o pangatlong turtle, sumasama agad yung mga yan eh. Oo na eh. And expect talaga natin yan, no? Pagdating ng mga punto na yun.
Pero maganda naman na ginagawa dito ng Team Liquid Philippines, kinakalkula nila kung ano yung mga team fight na kailangan nilang laruan dito. Nabanggit natin kung gaano karami yung crowd control na meron ng Falcons. Mainin nilang ng maayos na talagang may higa dito mula sa TL eh. Tsaka nakita din natin kanina no, na marunong din mag-change talaga ang Team Falcons dito ng kanilang crowd control despite the early levels doon sa naging fight around the purple buff. Pero ngayon, 10 segundo bago lumabas ang pangalawang pagong. Ang unang pagong ay napunta sa Team Falcons. Mukhang may masamang pangalan sa Super At mabilis na pinatay ng Team Liquid. Itong si Super Makmak. Wala siya dito for the next few moments at yung pagong ay sisimula na nga ng Team Liquid Philippines. Maaligid-aligid. Ito si Ogwen. Sabang si Sanford din ng gulo. Si Kyle. Titignan na rin kagad dito ni JP. Ngayon, napicturan. Kaya lang nagamit ang Rattle Triad. May ipit naman si JP. Pero pupubuhay din. And this time ay tumama yung start. Pero mamamatay din si Flap. Open as well. Si Sanford ay sumama na. Sumama niya pero wala sa Team Liquid. Activated kagad ang Stampede. Pero si Super Makmak ay noon. Tamang po lamang ang kanyang nasa pa! Wala doon sa mga combo kay Carl. Tatlo tumba. Wow! Very aggressive coming in from Team Liquid Philippines. At kung hindi pa ata sila tapos, nandito sila ngayon sa orange buff ng Team Falcons. At ayaw nilang papasukin ang Falcons. Ayaw talaga nilang pahingahin eh, no? Si Flap, silip lang sana. At naitago na rin naman doon sa tamang damuhan ng Team Liquid Philippines sa kumaarangkada. Isang bagay na kailangan alamin pag may liquid stampede yung sustain na meron sila. After nung operation na ginawa nila kay Super Marco, nakakuha sila ng isang kill, nakakuha ng Flask of the Oasis agad. Etong si JT, hindi niya muna kinumpleto yung boots niya para makakuha ng mabilis na Flask of the Oasis. Kaya naman, nung nagkaroon ng turtle fight na nakakaroon ng magandang initiation si Flap, with the Flicker, with the Wrath of the Dryad, nakapag-heal up agad sila ng mabilis lang with the Favor and Flask of the Oasis. JT activating itong stampede ng TLPH, mas mabilis, mas mataas ang sustain. Now TL are leading by 5,000 gold. At buti nga nasabi mo yung sustain daw, pero mukhang wala silang pakisa ngayon. Si Flap bibigyan, pero mukhang makakatakas naman. Si Ogwen may madadamage din. No HP para dito sa purple buff. Retriya na lang at mukhang makakalabas pa si Carl. Nakuha pa nga kasabay pa itong si Flap. Parang luging-lugi ang Team Falcons doon, pero susubukan nila tamaan. Itong si Carl, trigger na gamit ni Debbie, hindi pa lang inabutan ng quick throw. Pero yung stuns mula dito kay Haji ay mananaig din, napicturan. Itong si JT, si Ogen na masyado malayo, pero mamamba! Ang star shot mula kay Sanji. Alam mo, gamay na gamay talaga ni Sanji, mga tinututok na hero na ganyan eh. Still a perfect game para sa Team Liquid Philippines. Currently 8-0 ang ating kill score. Gusto ata ng cavalry ang mid-lane turret ng Team Falcons. Sisimulan na rin nila ang pangatlong pagong. So far, 1-1 ang ating turtle score. So hindi makakapalag ang Team Falcons sa turtle take na ito. Kakabukas pa lang ng bilyaran ni Sanji. Oo nga eh. Kakapost lang yun nun. Pare na lang yun at mukhang nakakapag-practice ang idol nyo. Ang ganda ng mga tutok, pre. Partida walang plangeta yan ha. Talagang tutok lang eh. Dahil iba ang mga nagiging performance sa ating mga Novaria players ngayong araw na ito, and Sanji included. Right now, iba ang kanyang naging item choice. Kung nakita natin yung nangyari ng ating series number 1 this time around, mukhang maagang lightning truncheon ang choice dito ni Sanji. Oh my gosh, napakahapde ah. Tingnan natin si Kyle ay bababa sa 30% ang kanyang buhay. Inaabangan lang ni Sanji. Ayan at itututok. Ay, opo! Buti na lang. May eye-frame pa doon at saka guminit din eh. Pero parang naramdaman niya eh, nagtingil ang spider eye. Yung combo ngayon, gagamit ka na ng Astral Echo. Napag-intensity agad. Desai, makakagawin natin yung purple box. And si Flame na kamay! Habol pa ng Super Makmak. Napicturan yung dalawa pero hindi na umabot kasi yung Super Marco ay mamamaalam din. Gagamit yung Astral Echo at si Sanji. Wiggle na rin, napakapapang yung Team Liquid Philippines. Ramdam na ramdam natin na yung momentum na nawala sa kanila. Pilit nila hinahabol eh. 10 score. Kontra sa 0 si Ogwen. Subukan tumakas. Iiwan na si Clemar. At mukhang hindi tama. Actually, sinalo pala niya. Tumama. Isa pa. Si JP na dito. Sa side stepan sana, mamaikro sana ni Ogwen. Pre, sa may basag ng Tori sa gitna. Yung ibabang bahagi din, ibabasagi na ng Team Liquid. Total domination so far para sa Team Liquid Philippines. A double-digit gold lead against Team Falcons. Ay, umakatak ang inhibitor turret. Ano kalahati? Yung damage yung Star Shatter. 11-0. Para dito sa ating kill score. Ngayon, Kyle at si Carl. Sabi ni Carl, naku, naaalala ko yung bata ako sa'yo eh. Ayun, nagkakabulan na naman. Wala nang tutulong.
Pero susubukan ni Kyle na tumakas. Mas bilis daw siyang dumaan. Oh! At ito yung Kyle, pero habang si Carl. Susundan na rin ni Sanji. At oh my goodness, yung katapult pa naman natin. Katapult pa rin. What an assist by the Nakabolt! Ang kapal pa rin ng palasunod. Ay, sa tabak of his head! Oh my G, tuloy ang laban dito sa loob ng orange papat. Hindi na makapasok ang Team Falcons. Lord secure para sa Team Liquid Philippines. Nagigil ang Team Liquid dito. Tingnan natin. Kasi si Flap ang kanilang bibisitahan. Kaya alam, binili na yung trip dito. Stanford will go down. At yung Torres sa top lane ay matagumpay atang mababasag dito ng Team Liquid. Ilang segundo ay pabuhay na rin naman ang kanilang inaantay. Pero nakabasag pa sila ng unti. Umaagaw na rin sila ng mga resources. Wala pang tatlong araw, bumalik na agad si Sanford matapos makuha ng Team Falcons ang kanyang pinakaunang kill. Parang ganun lang tuloy ang tempo para sa Team Liquid Philippines. Still a double-digit gold lead. Isang Lord na magmamarsa sa may bandang ibaba. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Gaano ba kalaki ang diferensya? This is massive. Kasi meron ka ng Kiraz as well as this Oracle para dito sa... Para kay Sanford to sustain himself. Sila. Naku, bibigyan na rin ata. Kagad si Owen! Susubukan niya tumakas pero habol siya dito si Zeddy at si JP ang makakapatay. May Lord pa sila nakasama sa may bottom. At tuloy-tuloy ang pag-usad ng mga waves dito ng Team Liquid. Kalasa ng mga cameraman sa video game, hindi namamatay. Pati sa mga pelikula, hindi namamatay. Pero sa ngayon, a 4v5 scenario. Rekta ang pag-push ng Team Liquid Philippines. Kung saan nagagaling yung damage dito ng Team Liquid eh. May sa likod, sa harap, sa gilid. At si Sanji ngayon ay makakapagpatumba na ng Torres sa gitna. Oy, Torres naman sa libotang palimagitang. Hindi tumama yung shot shutter. Pero meron na rin Richard Brown. Itong si JP. Ready ba sila na sumubsob? Ngayon si Owen. Try na pipicturan yung mga miyembro. Dito ng Team Liquid. Susubukan nila basagin yung top. May Lord pa sila nakasama. Pero makakadepensa ata ng tuluyan dito ang Team Falcons. Susubukan ni Kyle na maproteksyonan yung itaas. Pero ubus na ang kanilang base. May wave pa nakasama dito ang Team Liquid Philippines. Susubukan nila patay si Flap. Papasok din si Scar dito. Pero mapipicturan din. Kaya lang wala ng wave na dala-dala ang Team Liquid. Pero meron pa sa gitna ha. Tuloy-tuloy lang ang sustained full HP pa rin ang Team Liquid Philippines. Gusto nila na tapusin po. Sila naku, lumay. Hindi naman nakakasalito. Pero dito yung Raptors Giant. Mapipicturan. Naku, walang tinamaan. Si Flap ang tamamaan ng lintik. Kumahabol pa. Dito kay Kyle si Teddy. Ay makakakuha din ng isa. Tatapusin nila ng Team Liquid at stopid mula sa Team Liquid. Ang mamumuna sa Game 1. A dominating opening performance para sa Team Liquid Philippines. What a performance mula sa limang miyembro ng TNPH. All started dun sa first turtle fight na nakuha yung turtle dito ng side ng Falcons because of the threat of the golden hour that existed. Pero pagkakagamit nun, nakuha yung turtle invasion. Nakitaan natin agad mula dito sa Team Liquid. The first main ingredient ng ating TLPH stampede ng Team Liquid stampede is the sustain. At nakuha nila yun mula kay JP right after the play, kicking up yung Flask of the Oasis, nakapag-sustain, nakapag-turn around ng laban. At mula dito sa 4-minute mark, hindi na sila tumigil sa pag-bully sa Falcons. Hindi makagad Preno and Beli emas dari Uang Giant. nakakatakot yung ganitong klaseng form ng Liquid eh. Kaya pala ayaw na magsalita ni Kyle. Oo nga eh. Ipapakita na lang. Ipapakita na lang. The shot speaks louder than words. And with that, a 12-minute victory, hindi nga ata umakabot ng kalahati. Hindi pa pwedeng i-round up. 11 minutes pare to end game number 1. Okay, so if you recall, doon sa ating MSC and then the following tournament, grabe. Kinombo. Rapper straight mula dito kay Carl Easy. The snowball meta. We're talking about the snowball fight. In fact, nakita natin sa grand finals ng MSC yung parang almost yung rising action ng ating meta game. And then the tournament that followed thereafter, yung snowball meta kung saan yung team na makakuha ng advantage, parang sila na talaga mananalo. That's why yung mga games, makikita natin around 12 minutes, 11 minutes because of this kind of gameplay. TLPH have adapted na dito. At napansin nyo naman dun sa ating first series, di ba? Mabibilisan din yung ating mga laro. And I think this is the shape of the meta right now. Mabibilis ang ating mga laro. And if you are playing perfectly like TLPH is doing it,
nako, makikita mo na magmalis matapos yung laban. I think I'd have to quote Kid Bomba, MSG champion. Ang sabi niya, early game nga daw talaga ang isa sa mga pinaka-importanting parte ng meta na ito. And syempre hindi ko na, actually tatapusin ko na rin yung quote. Sinabi niya hindi pa daw naiintindihan ata ng Pilipinas nung time na yun. Early game talaga ang meta. But this time around, katulad ng sinabi mo, Wolf, no? Mukhang umabot na nga tayo sa punto na gets na rin ng Team Liquid Philippines, defending MPLPH champions na napaka-importante ng early game. Oo, pati yung hero composition din nila talagang disenyo, no, para mambuli doon sa early game. Napag-uusapan natin kahit off-broadcast yung about dito sa Rafaela, yung pag-rise niya. Pero gaano ka-flexible yung Team Liquid dito na inilagay nila ito as a roam. Nag-uusap pa kay Wolf kanina na kaya ba itong ilagay sa roam? Parang hindi na, di ba? Pero grabe ang Team Liquid, I guess kasi it's JP that can play almost any kind of hero. At the same time, ito yung bentahe ngayon ng TLPH. Kumuha sila ng isang flex na Pakito tapos eventually itong flex na Rafaela dun sa taas ng kanilang lineup. Ang nireveal lang talaga nila is the Uranus, but for at least for two of their heroes, na-reveal na yun pala ang kanilang gustong gawin. Flexible sa dalawang heroes nila. And sa totoo lang, itong Uranus pwede rin sana mapunta sa jungle. I think tapos the Pakito as well, Triflex, ang dami nilang ginawang pagdilim lang sa early parts ng drafting phase. Ever Team Falcons this time around, mukhang hindi na pagana itong composition na to. To be fair, Ogwin is one of the best Marcel users sa loob ng ating liga. Sadyang hindi lang talaga kinaya yung sustain at yung aggression na pinakita ng Team Liquid Philippines. The last time na usong-uso ang Matilda as well as Rafaela back in around season 12 na time pa is because ang OP ng favor at ang Flask of the Oasis na combination. Nung medyo na-adjust yung mga numbers ng mga emblems na yun at yung effect nga naman ng Flask of the Oasis, doon na naging less favor na mga sustain heroes. But now na nagkaroon ng konting bump a few patches ago na hindi natin siguro masyadong napansin doon sa favor because we really like our courage so much. Tapos lagang nakikita natin dito na may value conceal na nakakalimutan natin yung favor. JP showed us kung bakit ang lakas ng kombinasyon ng Flask of the Oasis with the favor as the blessing. Sobrang ganda ng sustain na nagawa niya for his team. And at this point, no, parang Rafaela is definitely back in rotation sa ating competitiveness, competitive meta. Rather, hindi lamang mid lane, kundi rope na rin na nagbabalik talaga napakadaming mga